Magnitude 7.1, yumanig sa karagatan ng Sultan Kudarat. Intertropical Convergence Zone, patuloy pa rin ang magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa katimugang bahagi ng Mindanao at pati ng Visayas. Sa kanluran naman, nag-accumulate ang isang trough na magbubunsod pa ng isang low pressure area, pero ang kagandahan nito ay malayo sa kanluran ng bansa. Patuloy pa rin ang magpapaulan sa kanluran pa rin ng bansa, gaya na naranasan kaninang madaling araw, kabilang na ang buong Southern Luzon at Bicol region. At posibleng geomagnetic storm na abot ng G1 predicted, inaasahan daw ngayong araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, July 11, 2024. Ang oras nating boss may maga ay alas 11:23 na ng umaga. Binahaba kayo kaninang madaling araw dito sa Metro Manila dahil kaninang madaling araw, mga bandang alauna, pasado, nagkaroon tayo ng grabing halos torrential rains na umabot ng more than 100 mm na rain velocity kaninang madaling araw, kung natatanda ninyo. At umabot nga po sa amin sa Caloocan ng 67.8 mm ang naging total rainfall kaagad na pumitik sa loob lamang ng isang oras. Yun ay maituturing na torrential rains dahil sa loob lang isang oras ay nagkaroon kaagad ng mahigit sa 100 mm na rain velocity. Magkaiba ang rain velocity sa total rainfall. Yun yung lakas ng busang ulan na naganap sa loob ng isang oras. Kapag kasi umabot na ng mahigit 100 mm, ang total, ang rain velocity ay maituturing itong torrential rains dahil magbubunsod ito ng grabing baha agad na mabilisan, mga folks. Kung natatanda natin sa mga balita, nagkaroon din ng matinding pagbaha dyan sa may South Korea dahil nakapagtala sila ng mahigit sa 120 mm na rain velocity sa loob lamang ng isang oras. Nilubog kaagad ang bahaging yun. Tingnan nyo na lamang sa international news. Ganun po katindi ang torrential rains ang naganap sa South Korea. Well, epekto yan kasi ng mga sunod-sunod na mga pag-ulan ngayon dahil sa yung daloy nga po ng mga surface trough na nag-accumulate sa iba't ibang panig nga po ng bansa hanggang ngayong araw. So ingat po sa mga kababayan natin dahil naka-issued pa rin ang thunderstorm advisory ayon sa Data PD Pag-asa since ngayong 11 a.m. Diyan pa rin sa bahagi ng Masbate, Oriental Mindoro, lalo na sa may bayan, sa may Milagros, sa Masbate, Baleno at sa Pola at Pinamalayan, diyan sa Oriental Mindoro. Inaasahan daw sa loob ng 1 hanggang 2 oras according sa extended forecast, mga folks. At meron naman tayo sa kasalukuyan na 6 lightning strikes. Ang kasalukuyan na detect naman sa may bahagi ng Quezon Province at so far, hindi naman masyado pang active sa may bandang Masbate at Oriental Mindoro. Pero ingat po at ingat pa rin sa mga kababayan natin dahil asahan pa rin ang mga patuloy na bigla ang buhos ng ulan. Sa ating current conditions, meron tayong magnitude 7 plus na lindol. Ayan, nag-indicate po sa ating dashboard. So, ibig sabihin, nagkaroon po kanina lamang ng malakas na intensity 5 na lindol. Ang kagandahan lamang nito ay nasa karagatan ito. So, buti na lamang nasa karagatan at mas malalim-lalim po ang naging epicenter depth. Kung medyo mababaw yan, ay magkakaroon ng matinding problema. Magkakaroon ng malaking damages. Buti na lamang masyadong malalim yung galaw ng pinaka-epicenter depth ng tectonic dyan sa may bandang Sultan Kudarat. Kung sisilipin natin, ay makikita po, naganap ito, nagkaroon ng pagyanig sa karagatan ng southwest ng Sultan Kudarat. Base sa travel times ay dito sa amin sa Caloocan na i-record namin nitong 10:14 a.m. Ayan. 10:14 a.m. kanina lamang nagkaroon ng magnitude 7.1 na. Mula sa magnitude 6.7, in-upgrade ko na lang sa magnitude 7.1 dahil lumabas sa mahigit 11 earthquakes recorded
ay lumabas ay magnitude 7.1 ito. So, in-adjust natin sa magnitude 7.1 at sinabayan din ito ni PBOX na mula sa magnitude 6.1, kung ano nagkakamali, tinaas din nila sa magnitude 7.1. Ayan. 10:13 AM naman ang naitala. So, yung travel times halos 1 minute din bago na-receive ng aking seismograph dito sa Caloocan sa Metro Manila. Ganun po yung kalakas. Intensity 5 po yan na nagpayanig. Ang kagandahan lamang nito ay nasa karagatan. So, yung fault line ito ay gumalaw. Kaya nagkaroon tayo ng malakasang pagyanig ngayong araw. Ito ang kauna-unahang magnitude 7 plus for the month of July 2024. At kauna-unahang pinakamalakas na initala ngayong buwan, buti na lamang nasa karagatan ito nagkaroon ng epicentral na pagyanig. Pero naramdaman niya ng ilang bahagi sa Zamboanga Peninsula at dito sa may bandang Basilan area. Pero hindi masyado malakas dahil according dito ay 722 km ang lalim at base naman sa aking measurement, ang lalim ay 573 km naman ayon sa aking epicentral depth calculation ng aking seismometer dito sa Caloocan. So, buti na lang malalim-lalim at ayon sa aking tide monitoring, nagbabase sa Davao City, yung water level, at least 0.7 meters ang naging pagtaas ng dagat at at least mababa pa naman, hindi naman malakasan yung pagtaas. Bumaba din kagad kaya hindi maituturing na nagkaroon tayo ng tsunami warning. So at least wala tayong tsunami warning dahil ang 0.7 meters ay maituturing na kalmadong pagtaas ng karagatan. So sa mga kababayan natin, inaasahan pa rin ang posibleng mga aftershocks ha. So ingat po at alisto sa mga kababayan natin sa paligid ng Basilan, Zamboanga del Sur at dito sa may bandang Sorsogen, lalo na sa Sultan Kudarat area which is pinagbasihan ng epicentral depth. Pero sa paligid nito, damay ang Cotabato City hanggang General Santos City at Sarangani. At sa paligid nito, ingat at alisto sa mga kababayan natin. Bukod dyan, overcast and gloomy po tayo. Haze at mostly cloudy dito sa amin sa Caloocan at makikita sa live CCTV snapshots ang medyo gloomy na paligid. So asahan pa rin ang maging makulimlim at expected pa rin ang mga pag-ulan o kalat-kalat na pag-ulan o overcast nitong maghapon. Ayon sa ating forecast and solar prediction, in 3 days, hanggang this coming Saturday ay asahan po na magiging maulan. Kalat-kalat po yan ha. So kung maaaring hindi po sa amin sa Caloocan, maaaring sa katabi ng Metro Manila or Central Luzon at ilang bahagi ng Southern Luzon, especially dyan sa bahagi nga po ng Mimaropa, Bicol Region at Visayas area. Take note po yan dahil may accumulated po na trough na bumababa ng atmospheric pressure na aasahan na pagtaas at maaring tawaging inverse ito mga folks. Sa lawas sa presyo nito na weather station kaninang 1:35 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.1 degrees Celsius. Kahapon nasa 32 degrees Celsius ang inabot sa pinakamataas naming air temperature kahapon ito ng hapon at 2:28 PM. Pagdating naman sa P6 streams in past 24 hours, gaya nating inaasahan, ang una, tubig araw sa may pinakamainit na temperatura na umabot ng 36.7 degrees Celsius, ang grabing init sa kanila. So asahan pa rin ngayong araw ang magiging mainit sa extreme Northern Luzon, hindi gaya sa amin dito sa may Central Luzon pababa ng Metro Manila, Calabarzon area, and the rest ng Southern Luzon area. Mas mainit pa rin ang mararanasan ng mga taga-extreme Northern Luzon, Apari, kasama na ang Cagayan Valley, hanggang dyan sa may bahagi nga po ng Tugigaraw. So, pasensya na lamang dahil patuloy kayo makakaranas ng maalinsangang panahon pa rin. Sa labas na temperature naman sa Baguio City, stationary at 17.6 degrees Celsius na pinakamababa. Despite na nakakaranas sila ng malakasang downpour ng ulan, ingat po sa mga kababayan natin, asahan pa rin yan ngayong maghapon. Sa inula naman, nanguna ang Davao Airport na may 82 millimeters na total rainfall in past 24 hours. Pero kahapon, sa amin sa Caloocan ay 6.3 mm lamang ang naging total rainfall. Pero dahil sa biglaan kami nagkaroon ng malakas na downpour ng ulan, kaninang madaling araw, mga bandang alauna pasado nga po, at 67.8 mm total, ay sa loob ng 7 araw ay nagkaroon na kami ng 68.4 mm na total rainfall. Nasa 184.5 mm na po ang total rainfall namin for the month of July na natiling
mababa pa rin sa pinaka-average na expected na 703 average for the month of July. So napakalayo. Mukhang below rainfall pa rin ang magiging recorded namin this July. So malaki ang naging pagbabago sa average rainfall, di gaya mga nakaraang taon. At inaasahan sa yung heat index sa amin sa Caloocan, hindi ko na makalimutan, ay nasa 42.7 degrees Celsius ang aming init at pandama. Mataas pong relative humidity ngayon sa amin sa Caloocan at 80%. Bumaba ito ng 1% since last hour, so patuloy pa rin ang mataas ito. Expected ang anytime na bigla ang magkaroon ng mga pagulan 1,008 hectopascals po at mabagal ang pagbaba ng atmospheric pressure natin base sa aking reading sa Caloocan na 1,008 hectopascals. So, inaasahan pa rin ang mga localized thunderstorms nitong maghapon. High tide and low tide status, magma-maximum high tide po tayo, may 1 hours and 25 minutes pa. So, asahan pa rin na at least, kung titingnan natin sa latest na high tide and low tide natin, maximum of 1.2 meters, ang taas ng alon ngayong araw. So, ingat po sa mga maliligo at sa mga mangisa naman natin ay wala po tayong magiging problema. Ingat na lamang sa medyo maalon-alon dahil nga po sa mga localized thunderstorms at accumulated na southwest monsoon dyan sa kanlurang bahagi ng bansa. Sobrang bad air quality po tayo at unhealthy ang ating air quality. According sa aking air quality sensor sa Caloocan, nasa 152 po ang index. Napaka-unhealthy po nito at 58.95 micrograms per cubic meter. Ang kanyang particulate matter 2.5. So magmas po tayo Ibig sabihin lamang ay mataas ang thermal inversion, palamang dahil nga po sa very gloomy tayo, hindi nakakaalpas yung air pollution natin dito sa syudad. So nag-highly concentrate po yung air pollution natin dito sa surface. Magmas po tayo dahil hindi maganda ang ating air quality mga folks. Hopefully dito lamang yan sa amin sa Caloocan, pero asahan sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Well, para na rin sa mas magandang detalye, tingnan po natin. Kasi kung titingnan natin in past 24 hours, umaabot sa moderate yung air quality natin. So kung titingnan naman natin sa iba't ibang panig ng bansa gamit ang iba't ibang air quality systems na naka-data feed. Kasi in the past 24 hours, ngayon lamang ito tumaas, kaninang madaling araw at kaninang umaga, since 6 a.m. Ayan. At tumuloy-tuloy itong tumaas. So hindi naman kaagad matagalan yung pagtaas. Ayan. Kung titingnan natin dito sa ating personal air quality, ako lang kasi sa Pilipinas ang mayroong air quality personal sensor. Pero sa international ng air quality China servers, makikita po na nasa moderate to unhealthy po ang level ng air quality. Pinakamataas nga po sa amin sa Caloocan at moderate sa iba't ibang panig ng Metro Manila na nagmo-moderate at mataas na unhealthy sensitive groups dito sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Maganda naman ang air quality dito sa bahagi nga po ng Parañaque. So medyo mataas ang air concentration dito sa bahagi nga po ng norte kasama sa amin sa Caloocan na medyo masama-sama ang level ng air quality. So magmas na lamang po sa mga kababayan natin mga folks. At dito may problema yung sensor nito. Hindi natin alam bakit hazardous ang lumalabas dito. Baka local air quality hazardous level ito. Napakataas napaka-hazard So sa mga nag-install nito, i-check po. Maaari malayo siya sa pinaka-combustion source. Maaari mataas siya para yung natural lamang na air quality ang nakukuha ng sensor. So tingnan na lamang mga folks. Dahil sa iba't ibang mga sensors ay medyo maganda naman ang air quality, lalo na sa Tagaytay at the rest ng Laguna area. So okay naman ang paligid ni Taal, hindi naman masyadong mataas. Dito lamang sa amin sa Caloocan, Quezon City at bandang Mandaluyong hanggang Taguig na medyo hindi maganda ang air quality mga folks. Samantala, sa ating almanak naman, sumikat ang haring araw kaninang 5:33 AM at nasang lulubog ito mamayang 6:29 PM. At sa moonrise and moonset natin, waxing crescent at 24% illuminated na po. Kita na po ito. Naasahan na moonrise lamang itong 9:54 AM. Ayan, nasa elevation of 24 degrees elevation. Kaka-moonrise pa lamang nitong 9:54 AM at inaasahan mamayang gabi at 10:22 PM naman ito lulubog. So kitang-kita ito mamayang hapon at bago magtakip silim
ay makikita na po yung waxing crescent na ito. So pagkakataon yan sa mga photographer natin na gustong-gustong makita ang bulan o buwan mamayang hapon. Dito sa amin kasi sa Caloocan ay napaka-gloomy, so malabong makita. Swertehan na lamang kung medyo aalpas yung makakapal na kaulapan para masilayan yung ating buwan. Sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes at Biyernes, napatuloy pa rin tayo makakaranas ng ulap na himpa pa rin. Asahan pa rin mga localized thunderstorms at 100% chance pa rin na pag-ulan, gaya na lamang ng nangyari kaninang madaling araw. Bukas ng Biyernes, magiging klaro daw maghapon, pero patuloy pa rin ang inaasahang localized thunderstorms sa hapon o sa gabi na may 60 to 61% na chance na pag-ulan. So expected magdala pa rin tayo ng mga pananggalang sa ulan dahil asahan maghapon hanggang this weekend ay maulan po ang iba't ibang panig ng Metro Manila. Kung hindi man sa bahagi ng Southern Luzon o Central Luzon, lalo na sa kalurang bahagi inuulit natin dahil mataas po ang accumulated, nagkakaroon na ng low pressure systems dyan sa may border ng ating Philippine Area of Responsibility sa Kanluran, sa Palawan, dahil nga po sa nabanggit na natin kahapon at isang araw na may posibleng mabuo na isang surface trap na converting into invest low pressure area. Nakikilos naman ito palayo at hahatak naman sa ating habagat palayo sa kalupaan sa kanluran ng bansa. So, diretso agad tayo sa ating ginamit na satellite imagery. Makikita po sa kaulapan nito ng ating infrared tropical wave o CVE. O kung tatawagin natin dito is convective storm. Ito yung nagsisilbing magandang mapping para makita ang mataas na convection ng kaulapan. Ay makikita natin medyo mataas pa rin ang convective storm sa ating binabanggit dito na binabantayan na isang surface trap. Yan. Bagamat napaka-insignificant at napaka-kalat at sabog pa yung convective nito, so mananatiling maliit pa rin ang tsansa na pumasok sa candidate na maging invest, pero hindi pa rin natin i-rule out dahil meron pa rin man tayong at least 40 hours para bantayin ito. Mataas din ang convective dito sa may bandang southern part ng Mindanao, so asahan na patuloy na malakas ang pag-ulan, lalo na sa katimugang bahagi ng Davao Region kasama na ang General Santos at ng panig ng South Southern area, Sultan Kudarat nga, at dyan sa bahagi ng Maguindanao at the rest ng Zamboanga Peninsula. So sa bahagi ng Mindanao yan, kabilang na ang eastern portion sa Mindanao, ay asahang maulap at asahan pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog. And the rest ng kalurang bahagi ng bansa, so hindi natin isa-isahin yan, automatic mula dyan sa bahagi nga po ng Pangasinan, sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon, pababa ng Mimaropa na po yan. Kasama na ang west portion sa Visayas at Mindanao. Ang areas na yan, mataas na po ang accumulation. Ibig sabihin, kapag mataas ang accumulation, ibig sabihin may nabubuo na pong low pressure systems dito sa may border ng PAR. Pero ito ay kumikilos naman kasi pa northwestward, palayo naman sa atin sa kanluran ng bansa. So medyo good news pa rin, pero yung dito na mag-accumulate ng mga kaulapan ay magdudulot pa rin ng mga malakasang pag-ulan, moderate and heavy rain showers lalo na sa bahagi nga po ng Palawan Region at Mindoro area. Hindi pa rin lusot ang parte na ito ng Manila Bay area o Sea of Manila na magdudulot pa rin ng mga localized thunderstorms lalo na sa hapon o sa gabi. Patuloy pa rin tayo makakaranas ng maulap at kalat-kalat na pag-ulan. Kung titingnan naman natin sa heavy rain potential ay so far clusterized po ang heavy rain potential dito sa silangang bahagi ng Luzon. At makikita natin mula sa bahagi ng Quezon Province hanggang bandang Katimunan ay may cluster po ng mga downpour na malalakas ang pag-ulan. Ingat po sa biglaang pagbaha. Kabilang na ang Zambales dito sa may Kanluran, sa Baybayin, at nabanggit na natin ang buong bahagi ng Mimaropa area. Sa bandang Southern Luzon naman, damay na ang buong Bicol Region, magiging maulap po at isolated din na kalat-kalat na mga cluster ng mga pag-ulan hanggang dyan na nga po sa buong southern part ng Luzon hanggang Visayas area. Overcast and gloomy po tayo dyan, so mga scattered po ng mga pag-ulan na may mga pagkilat at pagkulog, asahan pa rin ang mga biglaang flash floods. Kaya ingat pa rin sa mga kababayan natin dyan sa southern Luzon at Bicol Region and the rest ng west portion sa Visayas, central at eastern Visayas ay clusterized pa rin ng mga kulapan, asahan pa rin ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog, lalo na dito sa bahagi nga po ng Dumaguete, Siquijor, at bahagi nga po sa Bohol dito sa may bandang Kadjay at Anda. So ingat po sa mga posible pa rin mga pagbaha hanggang sa bahagi ng Maasin, Southern Leyte
ingat pa rin dahil mas maulap pa rin ang naasahan at mga isolated rain showers pa rin ang iiral hanggang dito nga po sa may bandang Borongan City, Eastern Samar, Guian Eastern Samar, at the rest dyan sa may bandang Oras at Dolores. Bagamat katamtaman ang umiiral di sa may bandang northern part ng Samar, asahan pa rin ng mga isolated rain showers patawid na ng Bicol region dahil sa accumulated ng Intertropical Convergence Zone. Embedded po yan mula rito sa may bandang Palawan, extending ng Mindanao area at Visayas. Yung extension ng Intertropical Convergence Zone line, yan. At yung parte ng Eastern List dito sa may bandang extreme northeastern Luzon lamang na mas nararamdaman nga po ng mga taga-extreme Northern Luzon. Especially dito nga po sa may bandang Tugigaraw, Apari, hanggang dyan sa kaduluduluhan nga po ng Batanes, Cook Islands. Patuloy pa rin kayo makakaranas ng mataas na temperatura at kung titingnan natin sa contour map mula sa data feed ni Pag-asa ay nasa mahigit 34 degrees Celsius na naman ang nararanasan ninyo dyan sa Tugigaraw. So wag pong magpa-dehydrate dahil mainit at napakataas po ng inyong temperatura dyan at sa paligid kasama na ang Bagaw, Tabok hanggang Quezon. Yan, hanggang dyan sa may bandang Kabagan and the rest ng Kawayan ay asahan mataas ang temperatura. Kabilang na rin ang bahagi nga po ng Apari hanggang Pagudpud, Ilocos Norte. At mula sa may bandang Lawag, Ilocos Norte, pababa ng Bigan at La Union sa San Fernando, hanggang sa ngayon ay maalinsangan po ang umira sa inyo, maaraw din. Dahil kung titignan sa contour, mapataas po ang temperatura ninyo dyan. Pero mataas din ang forecasting nyo na nasa 60% mahigit ang tsansa ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan na may mga localized thunderstorms lalo na sa hapon o sa gabi. So take note yan, lalo na sa bahagi nga po ng Central Luzon sa Tarlac, pataas, ng Benguet at Baguio City. Be ready po just in case na bigla kayong makaranas ng biglang boost ng ulan. Sa ngayon, katamtaman at maaraw po ang paligid ninyo dyan sa extreme Luzon. So wag po kayong magpa-dehydrate, lalo na sa mga kababayan natin sa Tugigaraw dahil ilang araw na nakakaranas sila ng grabing alinsangan dyan sa paligid ng Tugigaraw City. Samantala, sa ating namang tropical cyclone assessment monitoring, makikita po mula sa West Pacific Basin, mataas na po ang anomaly na nasa 30% na po. At kung titingnan naman natin sa anomaly TCFP ay mataas na rin na halos 40 to 50% na halos umaabot. So may possibility pa rin umabot ng invest o tumaas sa invest ang itong trough na ito sa may bahagi bandang Vietnam, Pagitan, sa may Kanluran, sa Palawan. Pero wag mong mag-alala ang kababayan natin dahil hindi na masyado makaapekto yan, oras na maging invest yan, kundi ay dito sa may bandang Vietnam po ang mas mararanasan ang epekto nitong low pressure area just in case mag-invest na ito. Kaya sa susunod na 24 oras, aabot na ito ng 80% chance. Anytime ngayong araw ay maaaring itaas na ng ating tropical cyclone sector bilang isang bagong invest formation. So abang-abang na lamang at i-update natin yan kung mag-update yan sa aking tropical cyclone sector. Sa ngayon ay ngayong araw o within 24 hours, naglalaro pa sa at least 40% ang anomaly nito at nag-accumulate pa rin ang mataas na yung embedded ng southwest monsoon dito kaya nagkakaroon na ng matitinding pag-ulan at medyo nararamdaman natin sa kanluran ng bansa. Pero yung matinding significant impact ay unti-unti lumalayo na yan dahil kumikilos ito pakanluran. Papunta nga po dito sa may bandang Hainan. So malayo po at yung sa mga kababayan natin sa may bandang Hainan o southern part ng China, medyo ready po just in case tumaas po yung trough circulation dyan, magbubunson po yan ng matitinding pag-ulan ha. Wala mang masyadong cyclonic circulation o yung cyclonic winds o tropical cyclone wind signal, maaaring hindi umabot sa ganung kategorya, pero yung dalang downpour ng ulan ay magbubunsod po ng mga pagbaha sa paligid ng Hainan at Hanoi dyan sa bandang Vietnam. So ingat po sa posibilidad na pag-ulan. Dito sa may kanluran ng bansa, bagamat ilan lamang sa trough na nahahatak ng southwest monsoon o yung ating habagat na magdudulot pa rin ng mga ilang pag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So, i-ready pa rin natin mga folks, bagamat hindi na masyadong malaking significant na makaka-affect sa atin sa Pilipinas sa kanluran dahil nga po palayo ang galaw ng low pressure area na to just in case na mag-invest. Pero sa silangan naman, dito sa may Mindanao na ating binabantayan, yung convection o yung convergence ay alanganin pa yung kanyang pamumuho dahil nga po sa mayroon pa rin patuloy tayo na ridge of high pressure area
Bagamat manipis na lamang yung region of high pressure area, kung pagbabasehan natin ang mean sea level pressure, naglalaro pa rin sa 1,012 hectopascals yung region of high pressure area. So, nare-regulate pa rin yung anumang low pressure system dito sa may silangang bahagi ng ating bansa na nakokontrol o napipigilan po yung patuloy na upward low convection. Swerte na lamang at nasa neutral state po tayo. Wala po tayong El Nino o La Nina, kaya madaling ma-regulate po ng anumang high pressure area ang paligid dito sa may katimugang bahagi na o sa silangan sa bansa, lalo na sa eastern part ng Mindanao area. Naglalaro sa 1,008 hectopascals, ang pinaka-circulation dito nalalapit. Kung maging trough man yan, ay at least swerte na lamang na magpapaulan lamang o hindi siya tuloy ang magiging isang active low pressure area kung ito ay lalapit sa silangan ng Visayas or Mindanao area. I-prepare pa rin dahil magkadudulot pa rin yan ng mga kalat-kalat na pag-ulan, moderate and heavy rain showers. Ang extended ahead of forecast time niyan ay hanggang July 16, 2024 na po, na hanggang sa makalapit dito sa may kalupaan ng Eastern Visayas or Eastern Mindanao. Pero yung candidate na magiging invest sa ngayon, napakaliit pa rin ayon sa ating tropical cyclone formation probability in real time po. So napakababa pa. Naglalaro pa sa 20 to 30% and the next 24 hours na natili pa rin nasa 20 to 40% yung kanyang probability. Lalabas, napakaliit lamang ang tsansa na maging isang aggressive o active low pressure area. Hindi kagaya din sa may kanluran dito sa pagitan ng Vietnam at west portion sa Palawan na mas mataas ang tsansa na maging isang active invest low pressure area. So, yung mga ine-expected na magiging malakas na bagyo, wag po muna kayong pasiguro dahil kung pagbabase natin ang global spectral model, ay napakaliit pa rin ang tsansa na maging isang aktibong low pressure area yan. Maaaring magiging trough lamang na magpapaulan dahil swerte na lamang may high pressure area kasi tayo dito sa midbandang south of Japan na nire-regulate po yung steering wind circulation o steering wind ng easterly wind flow dito, nire-regulate niya. Kaya nakokontrol po yung pagbaba ng atmospheric pressure. So, yun po yung kagandahan niyan. So, mayroong range of high pressure pa rin. At kung sa mga computer models naman mula sa GFS, makikita trough circulation lamang nakikita dito. So, alanganin pa rin na ito ay magiging isang aggressive na invest sa ngayon. So, wala pa rin tayong masasabi kung ito ay magiging aktibo. Pero nasisigurong magiging trough ito na magpapaulan nga po sa bahagi ng Eastern Mindanao at Eastern Visayas. Hindi kagaya din sa may bandang Vietnam, ayan naging invest siya at naging low pressure area. At sa ECMWF naman, ganun din, trough din na nakikita natin dito na magpapaulan sa Visayas at Mindanao. So paghandaan po ito between July 13 hanggang July 16, 2024 na po yan average forecast natin, extended. Sa NABGEM naman, mas aggressive dahil dalawa po ang nakikitaan dito na low pressure systems. Bagamat kay NABGEM lamang nakikita, so very insignificant pa rin na mangyayari ito in real time. Pero babantayin natin sa mga susunod pang mga araw kung magkakaroon ng significant match sa ating global spectral model at sa ating real-time West Pacific Basin monitoring. Magbabase tayo sa real-time kaysa sa mga forecast. At least kung magtutugma-tugma naman yan, ay makukumpirma naman natin dahil hindi pa masyado nagtutugma ang iba't ibang computer models ng GFS, ECMWF, NABGEM all the way hanggang GEM. Ganon din ang pinapakita sa icon, walang masyadong significant pero pagdating kay GEM ay aggressive din ang pinapakita na may low pressure systems na babubuk. Kikilos pa nga ito pa northwestward, ayan Pero dahil hindi nagtutugma, so hindi pa natin masasabi na ito ay magiging kumpirmasyon na magiging isang active low pressure area. Sa ngayon, trough lamang ang makukumpirma natin na magpapaulan dito sa silangang bahagi ng ating bansa sa ngayon. Till July 16 po yan ngayong hanggang this next weekdays. So, this coming weekdays po, inaasahan natin yung trough na ito magpapaulan sa silangan ng Visayas at Mindanao. At malamang yung malawakang trough, magpapang-abot yan sa iba't ibang panig ng Southern Luzon at posibleng umabot sa Metro Manila. So, balik tayo sa ulat, sa lindol, para bilangin naman natin ang total earthquakes. Ayun nga, nabanggit na natin kanina ay meron tayong magnitude 7.1 na lindol na in-upgrade ni PBOX at sinabayan na rin natin mga POXEL yung ating International Seismic Network. Ganon din ang ipinapakita na malakasang magnitude 7.1.
So dahil nagkakapare-pareho at sinabay na rin ng USGS, Geological Survey, 7.1 din, kaya in-upgrade na rin ni PBOX into 7.1 magnitude. At mula kaninang 12 AM, kukunti pa lamang ang mga ilang paglindol at so far wala namang naitalang magnitude 4.0 pataas, maliban na lamang sa magnitude 7.1 kani-kaninang 10:13 AM nga po na naganap. At kung pagbabase natin ang total earthquakes ngayong araw using historical earthquakes, ngayong month of July hanggang sa kasalukuyang nag-uulat tayo. Yan, tingnan natin. Siyempre, for the month of July, meron tayong kauna-unahang magnitude 7 plus na naitala. Ayan, oh. So, sa Mindanao na naman ang areas na nagkaroon ng malakasang pagyanig. At total ngayon na ang paglindol natin sa bansa ay 414 total earthquakes. 384 dito is magnitude 2.0 pataas. 27 dito is magnitude 4.0 pataas. Nanatiling dalawa ang ating magnitude 5.0 pataas at isa nga pong 7.0 pataas, which is to be exact is magnitude 7.1 naganap kaninang 10:13 AM dito sa may southwest ng Panimbang, Sultan Kudarat. Medyo na-adjust yung pinaka-epicenter. Una sa may bandang malapit sa may bandang Panimbang. However, pareho lamang yan dahil nasa karagatan pa naman ito pagitan ng southeast ng Zamboanga Peninsula at Sultan Kudarat. Sa southwest, so expected pa rin na ligtas ang ating mga kababayan pa rin. At kauna-unang magnitude 7.0 plus for the month of July 2024. So inulit ko, total earthquakes natin for the month of July so far, 414 total earthquakes at meron tayong isang magnitude 7.0 pataas na naitala. Swertehan naman at wala naman nagkaroon tayo ng tsunami warning dahil mineasurement nga natin ay 0.7 meters lamang ang naging alon o taas ng tide after nagkaroon ng magnitude 7.1 kaninang 10:13 AM. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Huwebes, July 11, 2024. Dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, July 11, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa magsong malaman ng ibang mating detalye na hindi natin naisama ngayong umaga sa ating balita. At since wala namang masyadong ibang ganap ng ating weather systems, patuloy pa rin tayo makakaranas sa southwest monsoon at epekto ng intertropical convergence zone pa rin. Asahan pa rin gaya kahapon at isang araw na patuloy tayo makakaranas ng mga cluster na downpour ng pag-ulan. So ingat po sa mga kababayan natin sa mga pagbaha, lalo na dyan sa katimugang bahagi ng bansa. At visit naman din sa ating website para sa mga real-time events na nanggagaling mismo sa aking weather station sa Caloocan
at sa mga weather feeds o data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.